Bakit nga ba mas love natin ang Jollibee kaysa sa McDo? Sa dami ng fast food sa Pilipinas, lokal man o international, bakit nga ba itong pulang bubuyog ang talaga namang hindi matibag sa puso ng bawat Pilipino? Sa video na ito, samahan mo akong tuklasin ang sikreto sa likod ng pagmamahal nating mga Pinoy sa Jollibee, mula sa kasaysayan nito, sa emosyonal nitong mga kwento, hanggang sa lasa na hindi mapantayan ng kahit sinong kalaban. Nagsimula ang Jollibee noong 1975 nang buksan ng pamilya ni Tony Tan Caktiong ang isang maliit na Magnolia Ice Cream Parlor sa Cubao, Quezon City. Noong una ay puro ice cream lang ang sinaserve nila, pero di nagtagal ay nagserve din sila ng mga sandwich at iba pang pagkain. Nang mapansin nila na mas mabenta pa ang mga regular na pagkain kaysa sa ice cream, ay naisipan nilang gawin na lang itong isang fast food restaurant noong 1978. May mascot ito na nakangiting pulang bubuyog at tinawag nila itong Jollibee. Ilang taon lang ang lumipas, dumating ang isang higanteng kalaban, McDonald's, isang global brand at billion-dollar empire. 1981 nang binuksan ng kauna-unahang McDo sa Pilipinas. Maraming nagsabing matitibag ang Jollibee. Sino nga ba naman kasi ang mag-aakalang kayang makipagsabayan ng isang maliit na fast food restaurant sa isang dambuhalang international fast food chain? Pero hindi umatras si Tony Tan Caktiong. Imbes na matakot, pumunta siya sa Amerika, inaral ang sistema ng McDo at bumalik sa Pilipinas nang may plano. Gayahin ang style ng McDonald's, pero gawin itong mas Pinoy. At dito nagsimula ang tunay na labanan. Pagdating ng 1985, hindi lang natapatan ng Jollibee ang McDo, kundi mas nahigitan pa nila ito kung paramihan lang ng branches sa Pilipinas ang pag-uusapan. Pagdating ng 1988, 57% o mahigit kalahati ng fast food burger market ng Pilipinas ang sakop ng Jollibee. Pero teka, paano nga ba tinalo ng isang maliit na bubuyog ang isang higanteng clown? Simple lang naman. Lasa. Hindi ba may kakaiba talaga sa spaghetti ng Jollibee? Yung manamis-tamis na parang lutong bahay lang ni nanay? Samantalang yung spaghetti ng McDo, Italian style, medyo maasim, at hindi swak sa panlasa nating mga Pinoy. Mas lalo na ang Chicken Joy. Crispy sa labas, juicy sa loob, at bagay na bagay sa kanin at gravy. Samantalang ang Chicken McDo, oo, masarap din naman, pero iba pa rin ang timpla ni Jollibee. At huwag nating kalimutan, rice is life para sa ating mga Pinoy. Noon, hindi pa nag-aalok ng kanin ang McDo. Paano ka naman mabubusog kung burger at fries lang? Sa Jollibee, kanin agad ang kasama. Panalo sa tanghalian, panalo sa hapunan, panalo sa Pinoy na tiyan. Pero hindi lang naman sa panlasang Pinoy nagwawagi si Jollibee, kundi sa puso din ng masang Pilipino. Simulat sa pool, ang imahe ni Jollibee ay masaya, masigla at para sa pamilya. Tingnan mo yung mascot, bibo at sumasayaw-sayaw. Di tulad ni Ronald McDonald, pakaway-kaway lang. Isang bubuyog na palangiti, mahilig sumayaw at laging masaya. Parang kababata mo lang. At ang mga commercials, sigurado kung may isang TV ad ng Jollibee na nagpaiyak o nagpangiti sa'yo. Naalala mo pa ba yung mga kwentong Jollibee? Yung vow, crush, date at marami pang iba? Mga mini love stories na mas may kilig pa kaysa ilang mga teleserye. May ganon din naman ang McDo, pero para sa akin, mas may emotional impact ang mga gawa ng Jollibee. Para kasing hindi lang ito basta mga advertisement. Kwento ito ng mga regular na Pilipino. Kaya kahit hindi tayo gutom, minsan napapa-Jollibee tayo. Dahil hindi lang ito tungkol sa pagkain. Tungkol ito sa mga magagandang alaala. Tapos isipin mo yung mga family bonding moments. Birthday party mo nung bata ka, after church tuwing linggo, yung simpleng pasalubong ni tatay at nanay pag uwi nila galing trabaho. Saan kayo mas madalas kumain? 'Di ba? Sa Jollibee? Ito kasi ang brand na mas nakaka-relate sa ating mga Pilipino. Kaya habang lumalaki tayo, hindi nawawala sa alaala natin ang Jollibee.
Parang naging parte na siya ng pagkatao natin bilang Pilipino. Alam mo bang pati sa ibang bansa, bitbit na mga OFW ang pagmamahal sa Jollibee? Sa Amerika, Canada, Middle East at kahit saang lugar pa na may Jollibee, mahaba ang pila ng mga Pinoy para lang matikman ulit ang lasa ng Pilipinas. Para lang maramdaman ulit yung comfort na parang yakap ni nanay. Hindi lang kasi ito basta fast food. Isa itong reminder ng tunay nating tahanan. Kung di ka pa kumbinsido, ito ang simpleng numero. Sa Pilipinas, mas maraming branches ang Jollibee kumpara sa McDo. Ayon sa 2024 data, ang Jollibee ay may mahigit 1,300 branches habang ang McDo naman ay halos 800 lang. Dito pa lang ay makikita natin na mas pinipili ng mga negosyante na magtayo ng Jollibee kaysa magtayo ng McDo. Bakit? Kasi alam nila na mas gusto ng mga Pilipino ang Jollibee kaysa sa McDo. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento ng Jollibee. Mula sa isang maliit na converted ice cream parlor noong 1978, ngayon ang Jollibee ay isa ng multinational company na tinatawag na Jollibee Foods Corporation o JFC. Kung hindi ninyo alam, ang mga pamilyar na restaurant tulad ng Chowking, Greenwich Pizza, Red Ribbon at Mang Inasal ay pag-aari din ng JFC. Una po ay lilinawin ko lang na hindi ako binayaran ng Jollibee o ng McDo para gawin ang video na ito. Hindi po ako sponsored. Pero Jollibee, McDo, baka lang naman In all seriousness though, itong kwento ng Jollibee versus McDo na ito ay parang isang kwento ng David versus Goliath na itong Jollibee, yung David na napakaliit lang noon, galing lang sa isang converted na ice cream shop. Tapos ngayon, multinational company na rin kagaya ng McDo. Samantalang yung McDo at the time na nagsisimula yung Jollibee ay isa ng multinational company, isa ng malaking multi-billion dollar company at the time, noong 1978. So kung ako, si Tony Tan Caktiong, nung time na yan at ako yung nagtayo ng Jollibee, malamang wala ng Jollibee ngayon. Malamang sumuko na ako kasi hindi ganun kalakas yung loob ko. So talagang credits kay Tony Tan Caktiong na talagang nilakas loob niya at pinag-aralan pa niya yung kanyang pinakamalaking kalaban at ginaya niya. Ako personally, lumaki ako sa McDonald's. So yung mga pinsan ko kasi pag nagpapaparty sila ng mga bata kami, sa McDonald's yung mga yan. Tapos yung mga fast food restaurant na malapit sa mga naging eskwelahan ko growing up ay panay mga McDonald's. So nasanay ako na McDonald's. Kahit nung college, McDonald's. So merong time na anong may asawa na ako, so just a few years back yung misis ko nagpabili ng bucket ng chicken. Tapos pumunta ako sa McDonald's kasi doon ako sanay Nung umuwi na ako, nung kumain na kami, nakita ko sa mukha niya yung look ng disappointment. So naisip ko na siguro kailangan talaga bilhin ko Jollibee kasi yun talaga yung gusto niya. Okay, so bumili ako ng Jollibee and then nung kinain na namin, that's when I realized kung bakit Jollibee ang hinahanap niya. At kung bakit Jollibee sinasabing mas superior na chicken. Yung Chicken Joy talaga, napaka-crunchy, napaka-crispy nung labas, tapos napaka-juicy, tapos meron pang yung, alam mo yun, yung peach mango pie. Oh my God! I'm getting ahead of myself. Nagugutom tuloy ako. Pero yun nga, makikita nyo na superior yung ilang mga items ng Jollibee. Especially para sa akin na late bloomer, kumbaga, sa Jollibee. Adult na ako, matanda na ako, nung na-introduce talaga ako sa Jollibee. Kasi makikita nyo naman yung mga location ng Jollibee sa McDo, usually magkatapat lang yan. So noon, ako, panay McDo. And to be honest, hanggang ngayon, pagka burger, McDo talaga ako. Pag burger ang gusto ko, McDo ang pupuntahan ko. Pero everything else, masasabi ko na superior ang Jollibee.